Buksan muli natin ang ating songbook sa song number 336. What a wonderful salvation. 336. What a wonderful salvation. Sing. I was chosen to salvation by the Father up above. In before the world's foundation, I was chosen in His love. What a wonderful salvation. I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. I was given to the Savior by the Father's grace and love. Christ came down to seal my pardon, paid my sin debt with His blood. What a wonderful salvation. I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. I was quickened by the Spirit, giver of eternal life. Oh, He brought me to repentance and to faith in Jesus Christ. What a wonderful salvation. I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. All the praise for my salvation goes to God eternally. I will give Him all the glory, none of it belongs to me. What a wonderful salvation. I will praise the Trinity. Mighty God in all three persons, He reached down and ransomed me. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos sa mga awitin at pagpalain itong mga mensahe sa ating mga puso. Sa ating pag-aaral at pakikinig ng banal na salita ng Panginoong Diyos, tawagin muli natin ang ating minamahal na kapatid, si Deacon Rogie Blasco. Sa po muling mapagpala at mabiyayang hapon sa lahat mga kapatid, at tayo po ay magsitayo at basahin po ulit natin yung ating naging teksto kaninang umaga. Sa 1 Thessalonians chapter 5, sa verse 23 at 24. Kung inyo na pong nakita, ito po ang sinasabi sa English, King James Version. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 and 24. And the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is He that calleth you, who also will do it.
So ito po yung pagpapatuloy ng ating naging mahalagang pag-aaral kaninang umaga. Nandito na po tayo sa second point, yung God the Son in His redeeming love. Tayo po ay sumaglit na manalangin. Aming Diyos na banal kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Maraming pong salamat muli sa pagkakataon at kami inyong tinipon sa dakong ito upang aming pong mapakinggan ang inyong mensahe, ang inyong mga salita. Aming Diyos, ang aming pong dalangin ay nawa po ay maging pagpapala ito sa bawat isa, sa mga bawat kapatiran at gayon din po sa mga nakikinig. Gabayan niyo po kami, aming Diyos, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu at siya po ang magturo sa amin. Ihanda niyo po ang aming mga puso at isipan at kayo po ang siyang magpaunawa ng mga bagay na ito mula sa inyong salita, aming Diyos. Ang po inaalala ang aming mga kapatiran, kanilang presensya, aming Diyos, na sila ay aming kasama ngayon. Maraming pong salamat sa buhay ng mga kapatid at sila ay nandirito at nagbibigay sa amin ng galak at encouragement po. Maraming salamat, aming Diyos, sa kanilang pagpapatuloy, sa kanilang desire na inyong binibigay, aming Diyos, upang makapaglingkod po sa inyo. Ngayon pong hapon ay tanggapin niyo po nawa ang aming pananambahan, aming Diyos. Kayo po nawa ang maitaas, mapupurihan at mapasalamatan. Po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus at tagapagligtas. Amen. Makakaupo na po ang lahat. So kanina pong umaga ay tinalakay natin yung sa first point yung pong God the Father in His electing love. So nakita natin sa ginawa nating mahalagang pag-aaral po kanina na ang Diyos ay hindi nagbabago. Sabi nga po yan sa Malakay chapter 3 verse 6. So kung ang Diyos ay hindi nagbabago, ganoon din ang kanyang mga promises, ang kanyang grace and mercy and love toward us, ay that will never change. So faithful ang Diyos na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iba. Sabi nga yun dun sa James chapter 1 sa verse 17 nating binasa din kanina. So ngayon naman ay ating tutunghayan ang ikalawang punto dito sa part 2 ng preservation of God and perseverance of the saints. So ito yung God the Son in His redeeming love. So nasa second point na po tayo. So simulan na po natin ating ikalawang punto, God the Son in His redeeming love. So tayo mga kapatid ay naniniwala na lahat ng kanyang hinirang ay united under one head, kumbaga. And that is Jesus Christ, yung head natin. Yan ang paniniwala natin at yan din naman ang turo o aral nating mababasa from the scriptures. At dahil sa preservation of God and redeeming love of our Lord Jesus Christ, from the love of God, which is in Christ Jesus, sabi nga, ay siyang ating head. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, saan natin yun mababasa? So, basahin natin yung Romans chapter 8. Mga kapatid, buksan natin ating Bible sa Romans chapter 8 sa verses 38 and 39. So ito ang sabi. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So kaya nga sabi natin, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So, basahin ko din po sa Tagalog, yung verse 39. Kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa
kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So tayo bilang bahagi ng iglesia ng Panginoon, dahil nga walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So kahit pa ang sinabi din ng Panginoon, kahit pa ang pintuan ng Hades, sabi ng Panginoon ay, and the gates of hell shall not prevail against it. So basahin din natin yun para lang ipakita natin na ang iglesia talaga ay preserve yan ng ating Panginoon. So Matthew chapter 16, basahin natin yan. Sinabi ng Panginoon na kahit ang pintuan ng Hades ay hindi yan magwawagi. Ito, Matthew chapter 16 sa verse 18. So sabi ng Panginoon, and I say also unto them, unto thee, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So at dahil nga sa mga katotohanan yan, ay hindi pwede na ang body, the church, ay magkukulang ng bahagi o parts. So dahil sa redeeming love ng Panginoon towards us, sa redeeming love ng Panginoong Jesus, siya ang ating head, we are securely fit together sa bilang body ng church nga. Kasi ang lalabas nga niyan, kung may isang part o bahagi ang nawala, so in other words ay hindi naligtas. So ang kalalabsan niyan ay yung head, ang kanyang body ay biglang nagkulang. So nawala bigla yung kamay o nawala bigla yung isang paa. So hindi pwedeng mangyari yan sa body sa church. So sinasabi ba natin na basta member ng church ng Panginoon na nabautismuhan at naging member ay hindi na maaaring mawala? Yung ba ang ating ibig sabihin doon sa ating statement na hindi maaaring magkulang ng bahagi o parts ang body? So, oo, sure yun. Kasi yung tinutukoy natin doon ay yung mga tunay na parts talaga ng body. Sila yung ipe-preserve. Yan yung ipe-preserve ng Panginoon. Sabi nga sa Romans chapter 8 sa verse 39, sa binasa natin kanina, no one shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Pero, so merong pero, nakalagay dyan, but, kung nabautismuhan nga, naging member ng church, pero nakikita natin na walang perseverance sa kanyang pananampalataya, ng isang taong iyon, walang perseverance sa kanyang pananampalataya, we can say na hindi talaga siya part ng body. Kasi yung tunay na part ng body ng church ay may preservation of God. So, at may perseverance tayo na makikita. So, kung wala ang isa dyan, it only means na hindi talaga siya yung part, hindi talaga siya isa sa bahagi ng body. So, magkakaroon ngayon ng katanungan yung mga tao. Sabi natin, yung tunay na part, yun lang talaga ang ipe-preserve ng Panginoon. Hindi magkukulang ang parts ng body. So, may magtatanungan, bakit nabautismuhan? Bakit naging member? Yan, tanong dyan Maaring yan ang maging tanong ng iba na sa ating tinatalakay ngayon. So, bakit nga naman nabautismuhan? Bakit nga naman naging member? Hindi naman pala parts ng body. So, salamat sa Panginoon at meron tayong example ng ganyang bagay. Meron tayong isang taong example sa Bible na mababasa na nabautismuhan, napadagdag, napabilang sa kanyang mga tagasunod, napabilang sa mga disipulo, at napabilang na apostol. So, pero in the end,
lumabas din ang katotohanan na siya pala ay hindi talaga part ng body of Christ. So, siguro naman ay alam na ninyo kung sino ang tinutukoy natin dyan. So, walang iba, kundi yan ay si Judas Iscariot, si Judas. So, ayan yung isa example ng merong nabautismuhan, ito ba, naging apostol pa. Pero in the end, lumabas talaga na hindi siya part ng body. So, basahin natin yan sa John chapter 17 ng John. John chapter 17. Sa verse 12. John chapter 17. Sa verse 12. So ito, sabi ng Panginoon, while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me, I have kept, and none of them is lost. But, yan, again, merong pero, may but the son of perdition. So bakit? Bakit yan ang maging tanong, bakit? That the scripture might be fulfilled. So may purpose pala ang Diyos kung bakit nagkaganoon. Bakit si Judas ay nabautismuhan, naging disipulo, tagasunod, naging apostol pa. So merong purpose that the scripture might be fulfilled. So doon sa tanong na bakit nabautismuhan, na bakit naging member, kung i-apply natin sa ating panahon ngayon, so, well, the answer is simple, mga kapatid. May purpose ang Diyos kung bakit nangyari ang ganyang mga bagay. Na may nababautismuhan, may nagiging member, pero in the end nga ay hindi din naman pala magpapakatapat hanggang sa dulo. So, walang perseverance. So, kung walang perseverance, indication yan talaga na ang taong yan ay hindi talaga part ng body, hindi yan ligtas. Sa madaling sabi. At least yung mga ganoong tao ay hindi hinahayaan ng Panginoon na manatili sa kanyang iglesia. Makikita natin. Kaya yung akala ng iba, yung natatanggal sa church, nababawas, nababawas, nadidisiplin, nababawas sa church. Ang akala ng iba ay nawawala nga daw ang kaligtasan, which is maling kaisipan yun pagdating sa mga ganyang bagay. Maling aral yan. So, again, ang tamang pagkaunawa dapat natin dyan ay naaalis talaga ang isang tao sa church, sa body, dahil hindi naman talaga sila bahagi ng katawan. Kaya may mga ganoong pangyayari talaga. So, nakita natin na walang preservation sa kanila ang Diyos. At nakita din naman natin sa kanila na wala silang perseverance nga. So that is a clear indication ng taong hindi pa talaga nakakaranas ng regeneration. So hindi talaga ligtas. Ganoon. So tulad nga ni Judas. Pero makikita din natin dito, may mga situation naman mga kapatid na nadidisiplin pero nakakabalik. So meaning at hanggang sa dulo nag-persevere na. Meaning talagang part yun ng body. So may example din yan sa Bible. So dito muna tayo kay Judas. So, tulad nga ni Judas, ni Judas, nabautismuhan, disipulo, tagasunod ng Panginoong Jesus, apostol pa nga. So pero hindi talaga part ng body ng church. So maaari nating sabihin na may purpose din ng Panginoon. Talaga may purpose. Kung bakit nga nangyayari yung may nababautismuhan. Nagiging member, pero nawawala nga din sa pagdating ng tamang panahon. So may purpose ang Diyos. Kaya nangyayari ang mga ganung bagay. So hindi dahil sa nawawala ang kaligtasan. Wala talagang kaligtasan yun. Meron lang purpose para mangyari ang kalooban ng Diyos. So yun yung sagot doon. So nakita natin mga kapatid na nangyayari talaga yun. Hindi dahil nawawala ang kaligtasan, kundi tulad ni Judas, maaaring meron din silang purpose o ganap doon sa isang tunay na iglesia ng Panginoon kung bakit nangyayari yun.
So kaya nga si Judas, sabi sa kanya ng Panginoong Jesus sa John chapter 13, kung atin yung babasahin sa verse 27, may sinabi ang Panginoon doon. Ang sabi, ang ginagawa mo ay gawin mong madali. So basahin natin yun. Sa English ay, that thou doest do quickly. So basahin natin yan sa John chapter 13, sa verse 27. Kasi nga, may purpose. Kaya, nandoroon. Ano? Basahin na, John chapter 13, verse 27. And after the sup, Satan entered into him. Yan, pinasok ni Satanas. Then said Jesus unto him, that thou doest, do quickly. So, nakita natin dito, unang mga kapatid, malinaw, ay walang preservation kay Judas. Kay Judas, ano? Kasi una, pinasok ni Satanas eh. Hindi na preserve, no? Pinabayaan na mapasok ni Satanas. So, kasi kung part talaga siya ng body, kung siya talaga ay isa sa mga hinirang na object ng redeeming love ng ating Panginoon, hindi siya hayaang magkaganon. Ano? Napakalinaw niyan. Pero dahil meron ngang purpose si Judas, kaya siya nabautismuhan, kaya siya naging alagad, naging apostol, dahil may purpose, yun nga, that the scripture might be fulfilled, nangyari yun sa kanya. Nakita natin na walang preservation, sa madaling sabi. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, that thou doest, do quickly. So, at yan ay kung ating ikukumpara dito sa ating ikalawang example, kung yan ay ating ikukumpara naman kay Pedro, yan, mababasa natin na merong ginawang preservation of God. Dahil sinabi ng Panginoon, ipinanalangin na niya ipinanalangin si Pedro ng Panginoong Jesus. So alam naman natin ang nangyari noon sa pangyayaring yan, noong hinuli ang Panginoong Jesus. So 3 beses nga ikinaila ni Pedro ang Panginoon. So mababasa natin yan sa Matthew, sa Mark at sa Luke. Sa Matthew sa chapter 26, sa Mark sa chapter 14, sa Luke naman ay sa chapter 22. So hindi na natin yan babasahin isa-isa. Kasi nga alam na natin ang nangyari diyan, ikinaila ni Pedro ng 3 beses ang Panginoon. So ang punto natin dito ay ang ating tingnan ay yung comparison o yung kaibahan ng nangyari kay Judas at ang nangyari kay Pedro. So makita natin yung may preservation of God at yung walang preservation. Yung tunay na part ng body at yung hindi. Yan. So kung si Judas nga ay walang preservation of God, sabi sa kanya ng Panginoon, Jesus, that thou doest, do it quickly. So gawin mo na. Ano naman ang sinabi ng Panginoon kay Pedro kung ikukumpara natin? Basahin natin ang Luke chapter 22. So, i-compare natin bilang patunay na may mga nangyayari talagang ganito. Yan, Luke chapter 22 sa verse 32. Luke chapter 22 verse 32. So, ito ang sabi ng Panginoon kay Pedro. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art converted, strengthen thy brethren. So, pansinin natin ang sinabi at ginawa ng Panginoon patungkol kay Pedro. Sabi ng Panginoon, but I have prayed for thee. So, ipinanalangin ng Panginoong Jesus si Pedro na hindi nangyari kay Judas, So, yun yung preservation. So, para saan? Bakit ipinanalangin? That thy faith fail not. So, yan. That is the preservation of God. Nakita natin. Bakit ipinanalangin? Sabi natin, preservation of God. So, bakit ipinanalangin? That thy faith fail not. So, that is preservation of God. So, nakita naman natin, mga kapatid, yung difference, between Judas and Peter. So, anong kaibahan? Yung preservation of God. So, yun yung naging kaibahan.
Sabi nga natin, yung preservation of God, para lang dun sa mga tunay na part ng body. Yun. So, yung preservation of God, at hindi lang iyon ang ating mapapansin dyan. Sabi pa dyan ng Panginoon, and when thou art converted, strengthen thy brethren. Yung sabi ng Panginoong Hesus. Sa Tagalog, sabi ay, kung makapagbalik ka ng muli. So, meaning talaga, may, kumbaga, sa ating panahon, may nadidisiplin talaga. Pero nakakabalik. Kasi tulad ni Peter, sabi sa Tagalog, kung makapagbalik ka ng muli. So, may nakakabalik talaga. At yun ay yun lamang mga ipinanalangin o yung mga preserve ng Panginoon, ng Diyos. Papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. So, that is masasabi natin yan ay yung part naman ng perseverance of the saints. Meron siyang purpose, meron siyang gagawin. Yan ay ang pagpapatibay sa mga kapatid. So, meron siyang gagawing perseverance. So, nakita natin, preservation of God, perseverance of the saints. So, yun yung sinasabi nating redeeming love ng Panginoong Hesus toward His elect. So talagang sila lamang ang may preservation and perseverance. So yung talagang preserve ng Diyos ay hindi yan makakagawa talaga ng hindi makakagawa ng evil deeds voluntarily o nakakagawa ng kasalanan pero wala yung kasayahan sa paggawa ng kasalanan. So, magkaiba yun. Tsaka, ang tunay na elect, na regenerate na ng Banal na Espiritu, iniiwasan na yan. Pero hindi natin sinasabi na hindi na nagkakasala. So, nandyan pa rin yan. Pero iba na yung response. So, sabi nga natin, hindi na nakakagawa ng evil deeds, kumbaga, voluntarily, So dahil kasama din yun sa prayer ng Panginoong Hesus. Sinabi din niya sa kanyang prayer diyan ang sabi ng Panginoon, that God should keep them from evil. So yun ay mababasa natin sa John pa rin, John chapter 17. So basahin natin yan. So, part yun ng preservation ng Panginoon. So magpe-persevere, they should keep them from evil, hindi na gagawa ng evil. Sa verse 15, John chapter 17, verse 15. Yan, John chapter 17, verse 15. I pray not that thou shouldest take them out of the world. So, ito yun. But that thou shouldest keep them from the evil. So, meaning ay ikikip tayo from the evil. So, ibig sabihin ba dito ay yung mga apostol lang ang ipinanalangin ng Panginoon during this time. So, again, i-take note din natin, wala na dito si Judas dito sa part na ito. So, ibig mo sabihin dito, sila lang ang ipinanalangin ng Panginoon. So, syempre hindi. So, pati tayo kasama dyan sa panalangin na yan. So, talo tayo sa verse 20. Basahin din natin yan bilang patunay na kasama din ang mga mananampalataya during our time, in times to come. So ito sabi, John chapter 17 sa verse 20, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. So kasama din tayo dyan para yan sa lahat ng mga elect, para yan sa lahat ng maniniwala through their words. Again, ang tinuturo ng malinaw sa pinag-aralan na natin, malinaw sa scriptures, na ang election ay turo yan ng mga apostol. Yang doktrinang yan. Total depravity, tinuturo din yan. So, sabi dito, but for them also which shall believe on me through their word. So, word yan ng mga apostol, tinuturo yan. So, kaya masasabi natin na
kasama tayo dyan. Kasi tayo ay naniniwala sa mga turo ng Panginoon na siyang turo din ng mga apostol. Naniwala tayo through their word. So part din talaga tayo ng prayer. Sabi nga sa John chapter 17 verse 20, neither pray I for this alone, hindi lamang dun sa mga apostol, but for them also which shall believe on me through their word. So yan, kasama nga tayo. Siyang ating head. Yan. Parts talaga. Kapag ka ikaw ay naniniwala sa mga doctrines ng mga apostles' doctrine, so masasabi natin na ikaw ay isang tunay na part of the body. Yan. At alam naman natin kapag ang Panginoong Hesus ay nanalangin, siya ay dinidinig ng Ama. Yan. Pero may magtatanong na naman, paano yung nanalangin ng Panginoon na ilayo mo sa akin ang sarong ito? So, yan. Tingnan natin muna yan. Tingnan natin saglit yun. Yan. Sa Luke chapter 22, yung ipinanalangin ng Panginoong Hesus na yan. Kasi narinig ko na rin yun. Pagka sinabi mong ang Panginoong Hesus kapag nanalangin siya ay dinidinig ng Ama. Paano daw yung nanalangin ng Panginoong Hesus na ilayo mo ang sarong ito sa akin? So tingnan natin yan. Sa Luke chapter 22, simulan natin sa verse 41. So ito ang sabi. And he was withdrawn from them about a stone cast, and kneeled down and prayed. Ito, 42, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. So, pansinin natin yung mga unang salita ng Panginoon. If thou be willing. So, kung kalooban ng Ama. Ang pinapanalangin ng Panginoong Hesus, remove this cup from me. Kung willing ang Ama. Tuloy pa natin ang basa. Nevertheless, not my will, but thine be done. So, kapag pala nanalangin ng Panginoong Hesus at naaayon sa kalooban ng Ama, yun, doon papakinggan. Yun ang, kumbaga, pag maging tayo, kung tayo nananalangin, at naaayon sa kalooban ng Ama, mangyayari yan. So, sabi sa gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. So, yun ang important part dyan, mga kapatid. Ang prayer dapat ay ayon sa kalooban ng Ama. At ano ang kalooban ng Ama para sa mga ibinigay niya sa kanyang anak? So, anong kalooban ng Ama? Di ba nanalangin ng Panginoong Hesus sa John chapter 17. So, ano bang kalooban ng Ama para dun sa mga ibinigay niya sa anak? Sa John chapter 6. Basahin natin sa verse 39. John chapter 6, verse 39. And this is the Father's will. Ulit. And this is the Father's will, which hath sent me. Ano? That of all which He hath given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. So, malinaw, mga kapatid, na kapag ang Panginoong Hesus ay nanalangin, dinirinig siya ng Ama. At kasi naayon sa kalooban. Kaya yung panalangin ng Panginoong Hesus sa John chapter 17 about preservation of God and perseverance of the saints, dinirinig yun o dininig yun ng Ama. Dahil yun din naman ang kalooban ng Ama. Kaya pagdating dito sa will ng Ama para sa mga ibinigay niya sa kanyang anak, that of all which He had given me, I should lose nothing. So kung ikaw talaga ay isa doon sa ibinigay ng Ama sa anak, meaning ay isa ka doon sa mga God's elect, kasi yun lang naman talaga ang ilalapit ng Ama sa anak. Genuinely, hindi yung sariling kakayahan ng paglapit. So ito yung kaibahan ng elect. Ang Ama ang naglalapit, hindi yung nagpo-forward sa una.
pinipilit ng pastor, diba? So ito yun. Ang will pala ng Ama ay I should lose natin, sabi ng Panginoon. And then mababasa din natin na dito sa John chapter 11, yung ang palaging pagnanalangin nga ang Panginoon ay dinidinig kasi nga ayon sa kalooban ng Ama. So basahin din natin yun para lang mapatunayan natin yung pag ang Panginoong Jesus ay nanalangin, ito ay dinidinig ng Ama. So John chapter 11. Yan. John chapter 11 sa verse 41 and 42. Yan, bilang patunay. So, ang context ito ay si Jesus ay Jesus raises Lazarus. So, basahin natin John chapter 11 verse 41 and 42. Ang sabi dito, then they took away the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. So, dininig. And I knew that thou hearest me always. So, ayan. So, palaging ang dinidinig. But because of the people which stand by, I said it that they may believe that thou hast sent me. So, malinaw mga kapatid, ganyan tayo kamahal ng Panginoong Yesus. Yung kanyang redeeming love ay hindi rin nagbabago. So, kung ikaw ay isa talaga sa tupa ng Panginoon, isa ka sa ibinigay ng Ama sa kanyang anak, so never na itataboy ka ng Panginoong Jesus. Never na ikaw ay mapaplock out. So, dito muna tayo sa never na itataboy ka ng Panginoong Jesus. Balik tayo sa John chapter 6. Doon natin yung mababasa sa verse 37 na madalas din natin itong mabasa. John chapter 6 sa verse 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. So kahit pa nga sino ka kumbaga, basta ikaw ay inilapit ng Ama, hindi tayo karapat-dapat, nilapit tayo ng Ama sa kanyang anak. Kaya tayo ay makakalapit sa kanya. At pag tayo ay lumapit sa Panginoong Hesus, sabi niya, I will in no wise cast out. So, hindi tayo itataboy. So, kahit pa nga sabihin natin hindi tayo karapat-dapat, kahit pa minsan ay pakiramdam natin o natatanong natin sa ating mga sarili yung katanungan na ligtas pa talaga ako. So, ayan. Na napapasok ka ng turong nawawala ang kaligtasan. Ayan, pero totoo yan. Natatanong natin yan sa ating sarili, yung ligtas ba talaga ako? So, bakit nagagawa ko ito? Itong mga bagay na ito. Bakit yung gusto kong gawin ay hindi ko magawa? Yung ayaw kong gawin, yung siyang nagagawa ko. So, nasabi din yan ni Apostol Pablo sa kanyang sarili. So, yan ay sabi nga ng ating mga elder, isa yan sa indication na meron ka na talagang pagkamuhi sa kasalanan. Kasi kung wala, syempre, baliwala sa iyo yung mga nagagawa mong kasalanan. So, talagang minsan naramdaman natin na hindi tayo worthy, natatanong natin, ligtas ba talaga ako? So, pero syempre, kapag tayo ay pasaway, pag tayo nakakagawa ng mga pagsuway, so makakatikim din tayo ng pamalo. Yan. Rod of correction. So magkakaroon ng chastisement. Ito ay para lamang dun sa mga target talaga ng redeeming love ng Panginoong Jesus. Chastisement. So kapag tayo ay medyo napapalayo na talaga sa Panginoon, so paraan niya ng Panginoon para tayo ay itama. Para tayo ibalik, i-correct, at turuan. So, kaya may rod, may pamalo. So, part pa rin niya ng everlasting love ng Diyos, ng kanyang loving kindness ng Panginoon sa atin. So, basahin natin yung Psalm chapter 89.
Basahin natin yan. Psalm chapter 89. Simulan natin sa verse 31. So, kahit minsan talaga tayo dumadating sa buhay natin, nakakagawa tayo ng mga kasalanan. At tayo ay nag-aalala na, ligtas ba talaga ako? So, basahin natin ito. Psalm chapter 18 sa verse 31. If they break my statutes and keep not my commandments, so ayan, tayo. 32. Then will I visit their transgression with the rod. So, with the rod. And their iniquity with stripes. So, yun. Paano ka ngayon? So, 33. So, ibig ba sabihin nun, hindi ka naligtas? So, nagbago ba ang Diyos? Hindi. So, basta 33. Nevertheless, my loving kindness will I not utterly take from Him, nor suffer my faithfulness to fail. Ayan. So, napakalinaw. Kaya, kapag nakakaranas tayo ng chastisement, mga kapatid, tayo ay matuwa. Matuwa. Dahil alam natin, tayo ay tinatama at tinuturuan tayo ng Panginoon. At yan ay ginagawa lamang ng Diyos sa kanyang mga hinirang, sa mga God's elect. Sa atin ay may pamalo. Yan na, take note, rod, pamalo para sa kanyang mga anak, sa kanyang vessels of mercy. Kung ikaw ay vessels of wrath, ang para sa iyo, sabi ng scriptures, ay tabak. So makita niyo yung kaibahan. Diyan mo makikita talaga kung gaano yung pag-ibig ng Diyos, everlasting love toward us. Yung sa atin, pamalo lang para ma-correct. Hindi tabak. So isipin mo, kaya tabakin ng Diyos. O di, tigo ka. Paano ka pa maiituwid niyan? So sabi nga natin, matuwa tayo pag tayo ay nakararanas ng chastisement. At ma-realize natin na meron tayong kamalian talaga na nagagawa. So tinatama tayo ng Diyos, may tinuturo sa atin. And then part yan ng preservation ng Diyos sa atin. Para tayo ma-preserve. Sabi nga natin, tulad ni Judas, kung tayo ang ganap mo sa mundo ay kagaya ng kay Judas, may purpose ka lamang, ay hindi ang tabak ang ihahataw sa iyo. hindi ka i-correct. Hindi kagaya ng ginawa kay Peter, rod of correction ang ginamit sa kanya. Ikinorek siya para ma-preserve. And then, in the long run, nag-persevere na. So, perseverance of the saints. At saka talaga yung preservation of God, perseverance of the saints ay hindi maaaring wala yung isa, hindi maaaring paghiwalayin. So, kung ikaw talaga ay bahagi ng iglesia ng Panginoon, bahagi ka ng katawan ng church, ay hindi talaga maaaring ikaw ay tuluyang mawala. Amen. Napaka-imposible niyan. Hindi natin sinasabi na lahat ng nabautismuhan ay hindi na magkakasala, hindi na mawawala sa church. Ating pinatunayan, ang example natin dyan ay si Judas. So, kung ikaw talaga ay genuine na part ng body, tulad ni Peter, ipe-preserve ka ng Diyos. Yan. Kasi ang Panginoon ang Savior of the body. So, basahin din natin itong Ephesians chapter 5 sa verse 23. Yan. Ephesians chapter 5 verse 23. So, para ipakita na kapag ikaw talaga ay bahagi ng katawan ng church, katawan o ng church, yung ginawang sakripisyo ng Panginoon ay para sa iyo. Kasi nga, ang Panginoong Jesus ang Savior of the body. So, basahin natin ito. Kasi dito sabi sa Tagalog, sa Ephesians chapter 5 verse 23, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. So basahin sa English. Ito sabi, Ephesians chapter 5 verse 23, bilang patunay na ang Savior ng body ay ang Panginoong Jesus. So ito, Ephesians chapter 5 verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body.
So again, kung ikaw talaga isa sa mga hinirang, God's elect, genuine part ka ng body, so wala talagang, ah, sabi nga natin, walang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Ama. Yan yung binasa na natin yan kaninang umaga. So basahin ulit natin. So siya ang savior ng body kasi nasa kamay ng Diyos ang kanyang mga hinira. Basahin natin yung binasa natin kaninang umaga, yung John chapter 10 sa verse 29, yung no man is able to pluck them out sa hand ng Father. John chapter 10 sa verse 29. Basahin ulit natin. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Yan. Nasa kamay ng Ama. At sinabi din ng Panginoong Hesus, hindi sila agawin ng sino man sa aking kamay. Sa kamay ng Panginoong Hesus. So, nasa kamay ka ng Ama at nasa kamay ka ng Anak. So, basahin natin yung kung saan sinabi ng Panginoong Hesus na nasa kanya kang kamay. Nasa kamay ka ng Panginoong Hesus. Taas lang tayo ng isa, sa verse 28. Yan. John chapter 10, verse 28. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. So kung nasa kamay ka na pala ng Ama at nasa kamay ka ng Anak, kumbaga na awa ka. So sigurado na yan. Kasi yan yung preservation of God. Kaya talagang napaka mapabusog o blasphemous kung sasabihin na mawawala pa yung mga nasa kamay ng Ama, ng Anak. Yung isang tupa ng Panginoon ay mapa-pluck out pa daw. Kasi sabi nung isang aming pastor na nakausap, ay may tupa daw talaga na mapupunta sa impyerno. Sabi niya, isang mabigat na So, nung time na yun, talagang medyo nagulat ako dun sa kanyang sinabing yun. Na out of place yung kambing kasi yung aking binobrought up nga, yung separation ng sheep and goats. Hindi, nawala yung kambing. Ang sa kanya, may tupa na pupunta sa impyerno. So, talaga nagulat ako sa kanyang sinabing yun. So, during that time, hindi ko na siya natanong na saan mo nabasa yan na tupa ay mapaplak o ay mapupunta sa sa impyerno. So anong talata? Hindi ko na natanong kasi nga mabilis siyang magsalita. Hindi na ako makasigit So nung time na yun again, inaalam namin yung kanyang stand. So yun yung purpose kung bakit namin siya kinausap. So hindi siya naniniwala kung anong sinabi ng Diyos, ng sinabi ng Panginoon, na kung anong sinasabi ng Panginoon na katotohanan, yung mga binasa nating verses, hindi siya doon naniniwala. So, pero talaga may mga taong hindi maniniwala. At yan ay, delikado yan. Kapag talaga you believe not sa mga katuruan ng Panginoong Hesus, you believe not sa mga sinalita ng Panginoong Hesus, you believe not. Siyempre, kasi nga, hindi naman talaga sila tupa ng Panginoon. So, basahin natin sa John chapter 10, sa verse 26. Sabi ng Panginoong Hesus, but ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you. So, yung mga God's elect na nasa kamay ng Diyos, at preserve yan, preservation of God, yan. We are preserved by the Father in Jesus. Kaya nga tayo ay nasa kamay ng Ama at ng Anak. Saan natin mababasa yun na tayo ay preserved in Jesus Christ? Sa Jude, sa verse 1. Pakita natin. Para lang ipakita natin nasa Bible talaga yan na tayo ay preserved in Jesus. Sa Jude, sa verse 1. Yan. Sabi, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father,
and preserved in Jesus Christ and called. So, yun, yung mga tinawag. Kanina pa natin pinag-aaralan din. So at yung preservation na yan ay kapangyarihan niya ng Diyos. At ang Diyos ay sinasabi nga natin, omnipotent. So kaya nga sinasabi natin sa ating panalangin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, omnipotent. So we are preserved or kept by the power of an omnipotent God. Tapos sasabihin mo may makakaagaw sa kamay. Kita mo yung kung paano nasasabi nga nating mapamusong yung ganyang paniniwala na nawawala pa sa preservation ng Ama. So yan, kaya nga paulit-ulit natin sinasabi, ang Panginoong Hesus sa kanyang mga pangangaral, tayo ay nasa kamay ng Panginoong Hesus. So lagi niya yung ine-emphasize walang makakaagaw. So ine-emphasize natin yan palagi na sinabi ng Panginoon. Sabi natin, we are preserved or kept by the power of God. So, ang power na yan, omnipotent yan. So, makapangyarihan sa lahat. So, mababasa natin yan na we are kept by the power of God sa 1 Peter sa chapter 1, verse 5. Basahin din natin yan. Yan ating last verse, mga kapatid. 1 Peter chapter 1 verse 5, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Sa Tagalog, nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na nahanda upang ihayag sa huling panahon. So, that is the preservation of God and perseverance of the saints concerning dito sa ating ikalawang point, God the Son in His redeeming love. So, ang ating conclusion mga kapatid, naging malinaw sa binigay nating example kanina, yung difference between doon sa tunay na part ng body at doon sa hindi. Hindi ibig sabihin dahil nabautismuhan na ay tunay na part na talaga yun ng body. So hindi. Meron tayong makikitang mga indication ng authenticity, kumbaga. Kung yan ay nag-persevere. So isa yun sa ating dapat tingnan. So bilang mga mananampalataya, una, tingnan natin yung ating mga sarili. Meron kaya tayong perseverance. So, baka kasi tingin ka ng tingin sa iba. Yan munang sarili mo ang iyong tingnan. So, tingnan natin ang sarili. Tayo ba ay may perseverance? Yan. And then kung nakita natin na tayo may perseverance, ating i-recognize na nagagawa nating mag-persevere, babalik ulit tayo sa Diyos. Dahil yun sa preservation ng Diyos. Napakalinaw dun sa example, si Judas, apostol pa nga, nawala yung preservation. Kita nyo? Kasi nga hindi isang tunay na hindi kabilang talaga sa body, hindi kabilang sa mga elect, God's elect, hindi kabilang sa church. Kung ikaw compare kay Peter na isang genuine, na nag-ano din naman, masasabi natin, nag-backslide din naman kasi sinabi, at sa iyong pagbabalik, nung nakabalik, at Diyos din ang nagbalik. So bakit siya nakabalik? Diyos din ang nagbalik kasi pinanalangin. So yun yung preservation of God. So kung may kapatid na na-discipline tapos nakabalik, yun ay hindi dahil sa kanyang sariling kakayanan, kundi yun yung preservation of God. So talagang nakakabalik. And then may purpose kung bakit may mga nababautismuhan na hindi talaga tunay na part ng body. Kasi nga sabi natin, sabi kay Judas, that the scripture might be fulfilled. So maari, may mabautismuhan, may purpose siya. Pero sabi nga natin kanina, hindi yun hahayaan ng Panginoon na kasama. Aalis at aalisin yan ng Panginoon. Lalabas at lalabas. Kung hindi mo niya umalis ng kusa,
lalabas ang katotohanan, marireveal yan sa mga ibang parts ng body na, aba, kumbaga sa ano yung iba, may isa pang umuslit dito na part. So, hindi pwede yan. Kumbaga, counterfeit yan. Nagkukunwari lang yan kasi wala yung perseverance. Walang pagtitiis. And then nakita din natin na part din ng preservation ng Panginoon yung chastisement. At tayo ay mapalad dahil pag sinabing china-chastise, yan para lamang sa kanyang mga tunay na anak, tunay na hinirang. At ang ginagamit, rod, hindi tabak. Pamalo lang. Kasi ang tabak ay para sa mga vessels of wrath. So talagang napaka buti ng Diyos yung kanyang pag-ibig. Sabi nga natin kanina, doon sa una ay God's electing grace. God the Father, electing grace. Ngayon naman, ating natunghayan itong God the Son in His redeeming love. So talagang nakita natin kung yung pag-ibig ng Diyos toward us na object ng kanyang love and salvation, redeeming love of His Son. So mga kapatid, itutuloy natin ito sa susunod. So, tingnan natin kung may ituloy natin yung God the Holy Spirit in His sanctification love. So yun mga kapatid, may God bless the message in our hearts. Tayo ay lumuhod at tayo ay manalangin. Aming Diyos na banal, kataas-taasan sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, tunay po na kayo ay faithful sa amin, aming Diyos. Tulad sa aming teksto, aming Diyos, kayo ay faithful sa amin. Ito ay gagawin mo sa amin, ang aming pag-iingat, pag-preserve. Marami pong salamat, aming Diyos. Kahit kami hindi karapat-dapat, dahil lamang sa inyong electing love, aming Diyos, kami makakaranas ng ganitong napakagandang pribilehiyo, aming Diyos. Palagi niyo po kami paalalahanan patungkol sa mga bagay na ito kung gaano kami kapal. Aming Diyos, nawa po ang mensahe ay naging pagpapala sa mga kapatiran at yun po sa mga nakikinig. Nawa ay magsilbi itong kalakasan para sa mga kapatid at magsilbing daan, aming Diyos, sa mga wala pa sa Panginoong Hesus upang kanilang maunawaan na tanging kayo lamang ang makapagbibigay ng preservation ng Diyos. At dahil doon pa lamang kami makakapag-persevere. Aming Diyos, aming inaalala po ang aming mga kapamilya, aming mga magulang, aming mga kapatid, aming mga mahal sa buhay, aming mga asawa, aming mga anak. Aming Diyos, patuloy niyo po silang ingatan. Nawa po ay gawin niyo din po, Panginoon, ang ginawa niyo sa amin, na sila ay makaunawa patungkol sa inyong mga salita. Dahil tanging kayo po lamang ang magpagbibigay din sa kanila. Kami po ay umaasa na kung mayroon pong isa sa kanila na isa din sa inyong mga tupa, hindi po maaaring hindi sila magiging makakaunawa ang Diyos. Talagang sa inyo lang po kami umaasa. Patuloy po aming dalangin na kahabagan niyo po sila at kaawaan. Aming Diyos, kami po inaalala palagi ang mga umaasa. Kami din po inaalala ang mga kapatiran. Aming Diyos, sa darating muli na isang linggo na aming harapin. Kami po ay inyong samahan. Manguna po kayo sa amin. I-guide niyo po kami sa bawat araw, sa bawat oras. Kayo po ang mamuna. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Ilayo niyo po kami sa mga kapahamakan, sa mga sakuna, sa mga tao, aming Diyos. Patuloy niyo po kami i-preserve sa purity of doctrines and morals. At aming dalangin po, nawa ay magamit niyo din po kami, aming Diyos, palagi upang maibahagi ang inyong mga salita sa iba. Kami po ay willing, aming Diyos. Salamat po sa paglalagay ng willingness sa amin na kami ay makapaglingkod sa inyo palagi.
Panginoon Diyos, maraming salamat sa naging mensahe ngayong hapon. Kami po ay sa inyo lamang preservation umaasa. Tulungan niyo po kami na mag-persevere sa bawat araw ng Diyos. Salamat po sa inyong mensahe. Tuloy po na makaibuti ninyo. Ang Diyos, ito po aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng aming Panginoon Jesus at tagapagligtas. Amen. Patuloy po nating sambahin ang ating Panginoon. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Maraming salamat. God bless po.